Gusto ko lang i-share sa inyo guys, ito ay about sa power distribution. Bali, dalawang 3-phase double throw ang ating gagamitin dito. Para lubos yung maunawaan guys, pag-aralan natin yung diagram. Ito na yung diagram natin guys sa power supply distribution, no? Itong setup na ito guys, nakuha ko to dati nung nagtatrabaho pa ako sa fishing company. Yung company ko kasi dati guys, paggawaan yun ng sardinas doon sa Zamboanga. So bali, ito yung setup ng aming generator sa barko. During the operation guys, mayroong dalawang generator. Kung saan dito mag-failure ang isang generator, automatic ngayon, pagganahin ng isang generator, papunta sa ating load. Ito guys, load ito, papunta sa barko. Ito siya, load ito. Ganito ang setup niya guys. Pero dati, ang ginagamit namin dito sa 3-phase double throw ay knife switch. Ngayon kasi ang knife switch, obsolete na rin. Kumbaga phase out na. Marami nang makabago ngayon sa 3-phase double throw. So, pero ito pa rin ang setup niya guys. Ngayon, ating pag-aralan ito, no? Ating pag-aralan. Ito siya guys, magandang setup ito. Pwede nyo rin itong magamit sa ating power supply. Halimbawa, kung sabihin natin, ito ang Meralco. Tapos ito naman ang solar. Tapos ito naman ang generator. Pwede rin yung ganun na setup. Pwede rin natin gawing single phase lang ang connection. Pero ganito pa rin ang setup ng kanyang diagram. So ngayon, ating pag-aralan ngayon, no? Ngayon, pag i-on natin tong generator 2 guys, pag magkakaroon to ng power supply sa generator 2 natin, pag ganun ang setup niya guys, pag gumana ang generator natin, magkakaroon ng supply ang load natin, no? Kung makikita natin dito sa barko, dito sa baba, o di kaya kung sa bahay man, o whatsoever, magkakaroon siya ng power supply, no? Kung makikita natin, pag ganun ang forma niya. Ngayon, kung magkakaroon ng failure itong generator 2, pwede natin to ilipat sa generator 1. Kung ilipat ito guys, dahil triple pole ito, tapos double throw, gaganon ito guys, no? Lilipat ito dito. Lilipat siya dito. Tapos ito naman dito, lilipat din, no? Igano natin, lilipat yan dito. Gaganon siya, no? Lilipat siya, tapos dito naman, lilipat din ito. Lilipat din ito, guys, no? Kung makikita natin. Gaganon siya, tapos iganon lang natin, no? Kung makikita nyo, guys, lumipat ang contact natin dito sa generator 1. Kung makikita natin, guys, no? Dadaloy ang kuryente ngayon dito. Papunta ngayon sa load natin. Hindi sila magpang-abot, no? Kung makikita natin. Walang magpang-abot dito, guys. Kung makikita natin. Kahit naka-on man ang shoreline, naka-on man itong dalawang generator na ito, tapos bigla nating ilipat, walang problema yan. Walang salubong ng kuryente. Kumbaga, walang shortage na mangyayari pag ganitong setup. Kung makikita natin, no? Ngayon, dahil nagkakaroon ng failure ang generator 2 natin, pinapagana natin ngayon ang generator 1. So, gumana siya, no? Kung makikita natin, papunta sa ating load. Kung makikita natin, no? Ngayon, kung nasa shoreline ka naman, halimbawa, nasa pier kami, ito kasi guys, based na rin to sa aking experience dati, na ganito ang setup ng aming generator. Ngayon, kung kukuha ka naman ng power sa shoreline, papunta sa ating load, ito guys, ilipat mo lang ito. Ilipat mo lang ito, no? Ilipat mo lang ito dito. Lipat mo lang ito dito. Iganon mo lang, no? Lipat mo lang. Tapos dito naman, ilipat mo rin to. Lilipat kasi ang contact nito guys. Tapos dito naman, ilipat mo rin dito, no? Iganon mo lang. Kung makikita natin, no? Ganon siya, guys. Kung makikita natin, no? Lumipat yung sa shoreline natin. So, lumipat siya, papunta naman sa load. Ito, guys, kahit ilagay pa natin to dito, o dito man, kahit naka-under ang generator natin, pag ilipat natin to, walang problema. Walang kuryente dyan na magsasalubong or shortage. Kung makikita natin, no? Halimbawa ito, gumagana ito. Nilipat natin yung switch dito sa shoreline. Walang problema. Papunta ngayon sa load natin. Papunta ngayon doon sa distribution sa barko man o sa bahay, sa ating load. Walang magpang-abot dyan na connection kung makikita natin, no? Walang salubong na mangyayari dyan kung makikita natin, no? Halimbawa ngayon, kung okay na itong generator, kung ilipat natin to sa kabila, walang problema guys, walang problema. Kung makikita natin, no? Kung makikita natin, gaganon lang siya. Tapos ito naman, iganon na lang natin to. Kung makikita natin, no? Nilipat natin dito, walang problema, no? Hanggang dito lang yung kuryente niya. Yun ang kagandahan sa setup ng diagramming na ito na ginamitan natin ng 3-phase double throw. Ibig sabihin yan, triple double throw. Yun ang ibig sabihin yan. Pag sa shoreline naman, gano'n, no? Pag ilipat naman natin to dito, sa kabila, gagana naman ang generator to para sa generator to. Pag dito sa kabila, sa generator 1. Kung makikita natin, no? Tapos ang load natin, steady lang yan guys, ang load natin. Kung ilipat kasi natin to, tingnan mo, kung ilipat natin to dito ang contact, ilipat natin dito,
Gaganon siya, no? Kung makikita natin guys, ilipat natin ang contact. Ito naman ang generator 2. Papunta ngayon ang supply niya. Kasi 3-phase kasi yung supply sa barko. 3-phase to 20 volts para sa generator ng barko. Mayroon din kasi 440 volts. Depende yan sa design ng generator. So ganitong design guys, hindi talaga magpang-abot ang ating kuryente. Walang shortage na mangyayari pag ganitong setup ng ating double throw 3-phase. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.